Okay, so lahat tayo na-excite tayo to hear this word and kasi yung preacher natin excited na para i-deliver yung message ni God para sa ating lahat. So, i-prepare lang natin yung puso natin, yung Bible natin, yung notebook natin, ilabas na. Okay? So, tatawagin ko na ang ating preacher for today and it is no other than Pastor Mike! Yay! Hindi ako excited mag-preach o mag-overtime tayo eh. O isang palakpak naman sa ating Panginoon. Ang ina naman yung palakpak na yan. So, tayo na yung lahat. Tayo ng lahat. Sige, kahit upo ka lang dyan. Okay lang yan. Okay. Okay, anyway. Tawag dito, can you get your Bible? Tapos, please open it up. Sabi mo sa katabi mo, tingnan mo ng, titigan mo yung katabi mo. So, titigan mo ng sobra. Sobra. Yan. Okay, tapos palugin mo. Kaya pag natulog ka, ililibre mo ako. Okay, yan. Okay, ililibre mo. Okay. Yung mga nandiyan sa likod, katulog pa kayo? Balita ka pala kayo tulog Okay. Okay. Okay, anyway. Sige, please open your Bible in 1 Corinthians chapter 9. Verse 24. Simulan natin doon. What's so amazing about today, yung nga, nagtagalog tayo ng ating lineup after a very long time. So, baka malaya ako magtagalog. Diyan na si Yuko. Ano na? Diyan na si Yuko. Dapat ka pupunta eh. Anyway. 1 Corinthians chapter 9, verse 24. Yan, sabi dito, nandun na? Sabi dito, do you not know that in a race all runners run, but only one gets the prize? Run in such a way as to get the prize. Next. Hanggang 27. Sabi, everyone who competes in the game goes into strict training. They do it to get a crown that will not last, but we do it to get a crown that will last forever. Then, therefore, I do not run like a man, running aimlessly. I do not fight like a man, beating in the air. Last verse. No, I beat my body and make it my slave, so that after I preach to others, I myself will not be disqualified for the prize. Lord, thank you, Jesus, for the message. And I'm asking God na kayo po yung bahalang gumalaw sa hapon na to. And I'm asking, Lord, sa bawat isa na take hold of their hearts and sa mga bagay na pag-uusapan po namin, just be with us in Jesus' name. Sa malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Okay? Hindi ganyan yung palakpak na isang passionate church. Sa malakas na palakpak. Pakita ka mo sa Panginoon. Paano po mga kapatid? Okay. So, sabihin mo sa katabi ko, kung sumali ka sa race, ang gagawin mo para lang tumatakbong namamasyal. Ano yung takbong namamasyal? Sino dito kayang tumakbo ng 5 kilometers? 5 kilometers. Anong takbo mo? Ay, sino taga-PUP dito? PUP, taas ang kamay. Okay. Yung PUP, sumama ba kayo sa takbo para sa Pasig? Yes! Okay. Yung takbo para sa Pasig. Oh. Okay, hindi na yung lakad, okay. Diba? Fun run yun, 5 kilometers, takbo nga. Tinawag kang takbo para sa Pasig, bakit naging lakad? Okay. Paano ka tumakbo? Yung mga taga-PUP, o yung mga naka-experience dito ng fun run. Paano kayo tumakbo? Ang takbo nyo ba, yung takbong walang pansinan sa katabi, yung tipong bibilisan mo siya, o yung takbong, hello, hi, maya-maya selfie, maya-maya ginto, maya-maya, alam mo yung gano'n, daldalan. Okay, yun yung takbong pasyal. Okay? Pero sabi dito na Apostle Paul, huwag kang tumakbo na gano'n. Tumakbo ka in such a way na gusto mong manalo. Kasi na, di ba? Na gusto mong manalo. Ibig sabihin mo sa katabi mo, ipanalo mo yan. Panalo mo yan. Okay. Now, gumamit siya dito ng example ng sports. Kasi, bawat bagay, bawat sports, or bawat bagay na ginagawa natin in the physical, pwede natin i-relate sa something spiritual na pwede natin iuwi o ibahagi sa buhay natin araw-araw. Sa araw na to, meron akong gustong ituro sa inyo, which is something na maaaring makaka-relate ka dito at maaaring tinadadaanan mo to sa oras na to o maaaring pagdadaanan mo. So sabihin mo sa katabi mo, humanda ka. Humanda ka. At when I started to preach this,
I myself can relate and I don't know how I'm going to deliver it after si Kuya Tim and deliver ng ganong klaseng message ng Wednesday. Okay, but anyway, si Timothy kasi tumayo dito nung nagpasalita siya ng Wednesday. Ewan ko ba on fire siya masyado. Naranasan mo na ba minsan na masyado kang in love ka, Lord, and suddenly nawala ni apoy mo? Tingnan mo yung katabi mo. Ay, hindi mo. Yung tipo kung ano, nagbabasa ka ng Bible, in love ka, gigil na gigil ka, tulad ng mga kabataan dito pag nalaman nila may dala kaming Bible ngayon. No? Kaso late sila, so nag-decide kami huwag na lang ibigay sa kanila ngayong araw. Hindi pong gano'n, no? Yung tipong nandiyan yung mga Bible, kaso late sila, sabi, ibigay natin next year. Yung tipong gano'n. Ganda po naman ang Bible, joke. Biro lang, biro lang. Sino excited sa inyo may magkaroon ng Bible sa araw na to? Okay, excited sila. Okay. Eh, nakalimutan ni Kuya Ral. Wala na, okay. So, sobrang excited ka. Babasa ka ng Bible dati, tapos halos hindi ka makatulog. Sino dito naka-experience na? You are so in love with the Word of God. Nagtigil ka, magpipray ka. Di ba? Lord, sige, pasa mo na ako. Sige, Bible reading. Sige, kabisado mo. Bula, 66 books ng Bible. Sino kabisado dito? 66 books ng Bible. Dati, okay. Okay, sino dito ilang verse ang kabisado? Anong yung kabisado? Yung katabi, may kabisado ka pang Bible verse? Mali ba sa John 3:16? Oh, di ba? Oh, di kabisado ka ba? Oh, di ba? Eh dati, gigil na gigil ka eh. On fire. Di ba? Maapoy. In love ng sobra. Then suddenly, boom! Nagising ka na lang isang araw, tinatamad ka na magbasa ng Bible. Gising ka na lang isang araw, tinatamad ka mag-worship. Dati excited ka. Darating, wala pa tao, nasa church ka na. Diba? Then suddenly, nagising ka isang araw, nakakatamad ng mama. Diba? So sabihin mo sa katabi mo, ikaw ba yun? Titignan mo siya mabuti, tapos tingnan mo, ikaw ba yun? Titignan mo, diba? Sa atin pa mag-pray, higil ka mag-pray. Gusto mo, diba? Pray natin. Then suddenly, nagising ka isang araw, hindi mo feel. Parang, hindi mo alam kung nilalagnat ka o may sapi ka. Hindi mo alam. Diba? Tapos naranasan nyo na ba ito? Sinusubukan mo naman yung best mo eh. Sinusubukan mo, lumuhod ka, dumapa ka, tumambling ka, di ba tumuwad ka na. Pero hindi mo feel. Naranasan nyo na yun? Yes! Yung worship team, naranasan yan, di ba? Minsan may isang nagigitara dito. Akala nyo lang hindi nakangiti yun, pero humingiti yun sa puso. Patuloy nyo yun. May naglilid, lagi nakaganon eh. Tumalito ako sa kanya, sabi ko kanina, gumiti ka, hoy! Nakangiti na kami pa. Nakangiti niya na yun. Nakangiti niya na yun. May tao talagang dumingiti. Pero, dumarating yung time, and I will tell you, honestly, naranasan ko rin. Dumarating yung time, we're excited to worship, we're excited Lord, we love you, but dumarating yung time na parang wala. Alam mo yun, naranasan ko yung parang wala, parang empty, parang, uy, anong kailangan gawin? So, tingnan mo sa katabi mo, sabihin mo, naiintindihan kita. Okay. So, lahat ba nakaka-relate? Yes! Lahat late na yun. Yun parang tipong ganun, di ba? So, minsan, marami kasing factor, maraming dahilan bakit nangyayari yun. Maring pamilya, maring trabaho, maring pagod ka. Maraming dahilan kung bakit nangyayari na minsan yung sobrang in love ka kay Lord, then suddenly isang araw pagkagising mo, wala na. Di ba? Gigil ka, isang araw, wala na. Merong isang laro akong papaliwanag sa inyo, ikukwento sa inyo, which is, alam ko matutuwa marami dito. Okay, I'm going to use today the illustration of basketball. Ayan, okay, basketball. Sino dito marunong mag-basketball? Marunong mag-basketball, nasa kamay. Pati babae. Pati hindi ka marunong mag-basketball. Nung naglaro tayo, halos sikuhin mo lahat ng kalaban mo. Okay. Feeling marunong maglaro basketball. Feeling. Okay. Naalala ko, nung sisimula pala yung church, si Aljon, si Kuya Chris, kami pala sa Kuya Chris, ang aming desire ay magkaroon kami ng basketball game na 5-on-5. Yun ang aming greatest dream for the last 3 years. Kasi hindi kami pwede maglaro.
Ang pangalawa, yung mga babae, eh, hindi naman naglalaro yung mga yan, di ba? Mabanggubo lang, takot na. Ayan, sila Mau. And then, eventually, unti-unting pinarami ng Lord yung mga lalaki, dumating sila Kuya Ting. In last February, nangyari yung kauna-unahang basketball game. Ano yan? Larong patay-patay. Okay, bakit patay-patay? 5-on-5, walang pahinga-pahinga, walang sub-sub, 2 hours, di ba? So, gigil na gigil. After nun, walang energy, kinabukasan, ayaw pumasok, masakit yung katawan. Then, nangyari ulit, tas napapadalas na ngayon. Meron na tayong mga young people, magkakaroon tayo ng league sa basketball, di ba? Okay. So, wait lang. Ngayon, sa larong basketball, may mga siguro naman alam nyo naman yan, may 5 team dyan, di ba? May 5 players, may 2 team na naglalaban, hindi isa. Okay, pang-pili nyo, nag-iisa na. Okay. Tapos, hindi yan yung tipong may naglaro dyan ng offense, saka may naglaro dyan ng defense. Yes or no? Yes. Alam natin. Meron ba dito hindi nakakalaro ng fundamentals ng basketball? Ayun, meron. Okay. Sa mga hindi nakakalam, tanungin nyo na lang yung mga katabi nyo, marunong yung mga yan. Okay. Anyway. Ano yun? Nire-wrestling. Nire-wrestling yung mga player. Okay. Anyway. Isa sa important skill sa basketball yung shooting. Pakasabi sa katabi, shooting. Hindi shooting ng showbiz, shooting ng bola. Okay. Shooting. Kasi hindi ka mananalo kung hindi mo may papasok yung bola sa ring. Hindi yan yung tipong paramihan ng miss shots. Diba? Paramihan ng naipapasok yan ng bola sa ring. Yes or no? Yes. Okay. Pero may nakita kasi ako basketball, iba yung game nila eh. Iba yung game nila. Okay? So, pwede ka magbugbugan sa ring. May ganun na. Okay, pwede ka may magbubugbugan sila para sa bola. Hindi. Okay. Legitimate sports. Okay. So, maliban sa shooting, isa rin sa importante na skill sa basketball, yung tinatawag na stealing, and yung tinatawag na defense, passing. Yan mga basic yan. Dribbling. Yan basic yan. Pero isa sa pinaka-importante, sunod sa shooting, wala ano ka? Rebound. Pakisabi sa tanong rebound. Rebound. Okay. Alam niyo ba kung ano yung rebound? Rebound. Rebounding, okay. And my message for today is about rebound. Pakisigaw, rebound. Yeah, rebound. Okay. Rebounding skill is one of the most essential fundamental skills of basketball. Hindi ka pwedeng matutong maglaro ng basketball na magaling at sasali ka sa PBA, sa NBA, tapos hindi ka marunong mag-rebound. Hindi pwede yun. Magkakaroon ng draft ngayon ng PBA, hindi may pwedeng kukunin nila, marunong pala mag-shoot. Kukunin nila, mag-rebound. Merong isang plan. Pero sa NBA, may kumikita ng millions dyan. Na itong tao na to, kahit hindi marunong mag-shoot, kunyari, 0.00 na lang yung oras, 0.01. Tapos na-foul siya. Tapos nag-free throw. Pag naipasok niya, panalo sila. 2 yung free throw. Mag-miss niya pa rin yun. Talo pa rin sila. Merong player sa NBA na kung ang free throw na nakadepende, yung pagkapanalo ng team nakadepende sa free throw niya, wala, bano siya sa free throw. Ibig sabihin, hindi man lang tatama sa rin yung free throw niya. Totoo. Ito, puro siya pasikat siya mga shots. Pasikat. Paano pasikat? Yung pasikat na shots nakatalikod, ganyan. Pero hindi papasok. Pag pumasok, miracle yan. Kasi nagtatalunan na yung mga tao. Nagwawala na. Okay. Pero pagdating sa rebounding, etong taon to kumikita siya ng million. Na kinuha siya sa team na yun for the sake ng rebound skills niya. At tong rebound skills niya na to, kaya mag-rebound ng, kaya sa isang game, kaya mag-rebound ng 40, ang score niya 0. Okay? Kaya niya mag-rebound. This is true, This is true. Okay? Kaya kunin yung bola ng kalaban, yung mga miss shots. Yung mga shots, ang mga tawag dito. Pero, ang score niya 0. Ibig sabihin, hindi importante sa kanya yung score. Sa parang point, okay, yung score sa'yo na, yung pag-agaw ng bola, akin. Akin yan. Basta i-miss nyo lang yan, ako nang bahala dyan. Okay? Wala makakaagaw niya sa akin. Kilala niyo kung sino? Si Dennis Rodman.
siya yung greatest rebounder basketball player ng NBA. Sa mga kabataan, maaaring hindi niyo nakilala siya. Siya yung kasabayan nila Michael Jordan, nila Scottie Pippen, sila yung mga gano'n. And I will tell you this. This is not comparison. I'll tell you this. Pag sinabay si LeBron sa panahon nila Michael Jordan, Dennis Rodman, si LeBron ay magiging average player lang. Sila Russell Westbrook, average player lang yung mga yan. Okay? So, anong point nun? Bakit mahalaga ang rebound? Kasi sa NBA, kahit yung pinaka-best team, take note of this, kahit yung pinaka-best team, only 50% ang kanilang kayang gawin for the first time shot. Ano first time? Yung tipo pag ginagos yung bola, pasok agad. 50%. So, ilan yung namimiss nila? Kalahati. Rare yun. Pero average, best team to best team. Ito yung pinakamagaling. 43%. Ibig sabihin, mas maraming shots silang namimiss kaysa sa nagagawa nila. Sino dito, ang galing-galing mo, lahat ng shoot mo ng bola sa ring, pasok lahat 100%. Jason? Simula nung ipanganak ka. Kahit kung baby ka, nung inagis mo pala yung bola, pumasok ka. Jason! Okay. Okay, meron pa dito? Meron pa dito? Okay. Malay natin, yung mga girls dito na, malay natin, di ba, si Bana, di ba? Bigyan natin ng bola, malay mo, malayo pa lang, di ba? Papasok yung bola. Di ba? So, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, ganun kahalaga ang rebound sa larong basketball. Kasi, ang rebounding, ito yung pwedeng magpanalo sa'yo eh. Ito yung tipong kahit ang dami mong na-miss na shot, at ang dami ng na-miss na shot ang kalaban mo, pero magaling ka mag-rebound, pwede ka pa rin manalo. Nagigas niyo ba yan? Pwede pa rin manalo eh. Bakit? Kasi for every missed shots, there's another chance for you to make it again. Hindi mo man naipasok yung bola sa ring ngayon, pwede mo pa rin ipasok yan, basta ma-rebound mo yung bola. Pero pag hayaan mo lang, tutuka ka lang, at hayaan mo lang yung bolang maagaw ng kalaban, matatalo ka. So sabi mo sa katabi mo, huwag mong paagaw. Huwag mo pa! At sabi mo sa katabi mo, mag-rebound ka. Okay. Now, ano yung point ko? Ganun din ang buhay. Ganun ang buhay. Dumarating ang time, ang daming mong bagay na sinubukan mong i-shoot yung bola mo, pero doon sa bola mo, may mga pagkakataon hindi pumapasok sa butas ng ring. Ano ibig sabihin? For example, meron kang open opportunity para sa trabaho, then suddenly, i-shoot ko na yung bola ko, this is an open opportunity for me, then suddenly, biglang nagsara yung open opportunity mo. Ini-interview mo na, nakapasok ka dun sa pinakataas na mga bossing, panel discussion, then biglang sasabihin nila sa'yo, tawagan ka na lang namin. Di ba? Tapos, may bago na naman. Sabi mo, okay, sige, may bago na naman. May bagong nagbukas, Lord, thank you! Saya mo ba? Kasi binuksan na ng Panginoon yung pintuan para makapasok ka sa bagong trabaho. At laki pa ng sweldo, laki ng offer, naramdaman mo, doon ka tinatawag ng Panginoon. Then sabi nila, sorry, hindi ka qualified. Tinawin ka na. Di ba? Yung tipong nag-aaral ka ng mabuti, di ba? Tapos dahil lang nainis sa'yo yung teacher mo, binigyan ka ng bagsak na grade. Di ba? Ganon. O kaya wala ka namang kasalanan, nadamay ka lang, ikaw yung pinagbintangan. Naranasan niya, ganyan. Di ba? Yung tipong kasalanan ng isa, pero dahil damay ka sa ate ka, ba't ko pinabayaan? Di ba? O kaya, naranasan niyo ba yung tipong yung mga tao na hindi kayo, then suddenly, iba-backbite kayo, bigla kayong sasabihan ng hindi magaganda habang nakatalikod. Diba? O taong pinagkakatiwalaan mo, then suddenly, bigla kang sasabihin sa'yo, hindi kita gusto, iwanan na kita mag-isa. Naranasan niya? Diba? May mga ganun. So, dumarating, iba't ibang sitwasyon. Ang gawin natin pang sarili. May mga pagkakataon sobrang in love ka ka, Lord, yung tulad ng sinabi ko kanina, then suddenly, magigising ka na lang isang araw, makakagawa ka ng isang bagay na inisip mo sa sarili mo, bakit mo nagawa to? You just need an internet in a room at ikaw lang mag-isa, mandyan ang daming tukso. Or, bigla kung malabit lang sa'yo, naglalakad ka dyan, in love ka kayo, galing ka ng prayer meeting, may naglalakad ka dito, pag-akit mo doon sa footbridge, may kumalabit sa'yo, ikaw hindi mo alam kung anong pumasok sa'yo, at sabi niya sa'yo, Pogi, ay talaga, kasi sama ako sa'yo. Wala na, okay. So, marami dyan. Okay. Hindi. Naranasan niyo ba dumating yung time kung saan parang akala mo, panalo ka, pero nakita mo yung sarili mong talunan. Tingnan mo,
Marami pa yan. Hanggang bukas na tayo yan eh. Kung hindi ko tatapusin ito, hanggang bukas tayo dito. Marami yan. May mga bagay, kanya-kanya tayong sitwasyon sa buhay kung saan akala natin we miss the shot. At akala natin game over. Sabi mo sa katabi mo, hindi pa game over. Lagyan mo naman ng conviction yan. Hindi pa game over. Hindi pa game. Sino dito na niniwala na hindi pa game over? Sige nga. Sino na niniwala na hindi pa tapos ang laban? Na-miss mo na yun. Sabi mo na yung laban, di ba? So sabihin mo sa katabi mo, hindi pa tapos, di ba? Yung mo yan. Sabihin mo, hindi pa tapos. Yung mo. Hindi tapos. Well, pastor, maniwala ako. So sabi mo sa katabi mo, mag-rebound tayo. Kaya nga may rebound eh. Kaya may rebounding skills eh. Kasi, shoot mo yung bola, hindi pumasok, ano gagawin mo? Papayaan, pagmasdan? Wala ka na magagawa. Hindi na pumasok eh. Pero, pwede ka mag-rebound. Pwede mong kunin uli yung pagkakataon. Pwede kang bumangon uli. Sa mula ng pagkakadapa mo at pagkakabagsak mo, pwede ka magsimula uli. Yun ang maganda kay Lord. Amen ba? Yun ang maganda sa nagmamahal sa Panginoon. Agree ba? Pastor, wala na. Ano wala na? Buhay ka pa. Huminga ka pa. Kahit sabihin sa'yo ng doktor na mayroon ka na lang isang buwan para mabuhay, marami akong kilala at nakarinig na istorya na buhay pa rin hanggang kayo. Amen! Kasi sabihin mo, sabihin walang imposible kay Lord. Walang imposible kay Lord! Wala akong narinig dyan. Sabihin mo, walang imposible kay Lord. Amen ba? Amen! Kasi, so, pag-usapan natin, sino dito gusto matuto ng rebound? Amen! Handa ba kayo mag-rebound sa buhay? Yes! Pastor, nawala yung gigil ko, hindi balik. Pastor, wala yung opportunity, hindi balik. Pastor, bumagsak ako, hindi balik. Bumangon ulit. Madali lang yan, madali lang. So, pag-usapan natin ng fundamentals ng rebound. Sabi sa Lamentations chapter 3, verse 22 to 23, His mercy is new every morning. Ibig sabihin, hindi pa tapos. Bumagsak ngayon, nagkamali ka sa nakaraan, may mga bagay na hindi nangyari, na hindi naasahan mo. Pero sabi ng Lord, tapos na yung kahapon. Kahapon yun, kaya tinawag ka kahapon. Sabi mo sa katabi mo, kahapon. Kahapon. Kailan ka nagkamali? Ngayon o kahapon? Kanina o ngayon? Kanina. Pero sabi ng Lord, My mercy is new every morning. Ano yung ibig sabihin nun? Sinasabi sa'yo ng Panginoon, anak, tapos na yun. Ngayon ang tanong, babangon ka ba? At hayaan mo ba ako magsimula muli sa buhay mo? So pwede ba takpikin mo yung katabi mo at sabihin mo, simula ka lang, simula ka ulit. Simula ka ulit, simula ka ulit. Okay? Kasi minsan, ang hirap magsimula pag bumagsak. Yes or no? Yes! Kung bumagsak ka sa board exam, sabihin mo sa katabi mo, sasabihin mo sa kausap mo, di ba? Ano, kamusta yung person si Lord para sa'yo? Bumagsak ka sa board exam, sasabihin mo, sagot mo, ewan! Ewan! Yun, amen! Di ba? Di ba? Binasted ka lang. Church tayo, ayoko! Sino? Ba? Pinag-give up lang, meron lang pinasuko. Sabi ni Lord, isuko mo, pinayos mo! Sabi ni Lord, hindi, ayoko, magre-rebelde ako, away na tayo, hindi na kita kilala, hindi na kita kuya. Yes, so forth. Yes, no, di ba? Maraming nawawala sa church kasi ayaw nila sumunod. Di ba? Okay, anyway, sabihin mo sa katabi mo, sana hindi ikaw yun. Alam bakit? Okay, wait. Listen carefully. This is important. John 10:10 says, the enemy came to kill, steal, and destroy. Kung hindi ka marunong mag-rebound, kung hindi ka marunong bumangon, kung hindi ka marunong bumalik sa kanya, gagawa siya ng paraan para patayin ka. Masyado siyang sweet, mahal ka niya. Gusto ka niyang sakalin. Gusto ka niyang patayin, di ba? Ganun. Masyado siyang sweet. Hindi ka niya iiwan. Never ka niyang iiwan. Alam mo ba kung never kang iiwan ni Satan? Never kang iiwan ng kalaban. Hanggang mapatay ka niya. Gagawa siya ng paraan. Kung hindi ka marunong mag-rebound, ang kalaban ang re-rebound para sa'yo. Ano ibig sabihin nun? Kung hindi ka marunong mag-rebound, sasabihin sa'yo ng kalaban, Belat, buti nga, yan kasi ikaw kasi may kasalanan. Yan! Diba? Meron pa kayong kaibigan na sinabi, nagkamali ka na, sabihin mo, encourage mo naman ako. Hindi, ba't ka encourage? Ikaw kasi hindi ka nakikinig. Yan! Yan! Diba? Ilang beses ko na sinabi sa'yo, hindi ka marunong makinig, tigas ang ulo mo. Buti nga, mga ganun, di ba? Sige, yugyugin mo yung katabi mo at sabihin mo sa kanya, ikaw ba yun? Yugyugin mo! Huwag mo tapingin, yugyugin mo! Okay, yugyugin mo!
Bawal matulog dito. Okay. Hindi, pero makinig kayo sa akin. Kung hindi ka marunong mag-rebound, ang kalaban ng mag-rebound para sa'yo. Ano ibig sabihin yun? Hindi ka marunong mag-rebound, yung opportunity na ginagawa, na sinisimulan muli ng Panginoon para sa'yo, nanakawin niya. Ano ibig sabihin? Nakahiga ka, nakatumba ka, nasabi, ngayon naramdaman mo ba nagkamali ka, may nagawa kang pagkakamali? Tapos, wala na, ayaw mo na, kaya mo na bumalik ka, Lord. Ayaw na. Ano mangyayari sa'yo? Magugulat ka na lang. Ito sabi ng Bible ko, kahit gaano ka pa ka-in-love kay Jesus ngayon, at naisuko mo yung mga bisyo at kasalanan mo, nawala siya. Pero sa oras na mawala ka kay Lord, at sa oras na may dumat na nagkamali ka, sabi sa'yo ng demonyo, huwag ka na bumalik sa simbahan, huwag ka na mag-church, huwag ka na mag-worship, huwag ka na mag-pray, balik ka na lang sa dati, yan, may klabo. Ha? Hindi ka naman nila papansinin doon. Nasarin ka lang nila. Sabi ng Bible, magiging mas worse ka pa kumpara sa dati. Kung dati, tumitira ka lang ng katol, after nun, tumitira ka na ng kung ano-ano. Diba? Dora rat na yung binibira. So, what I'm saying is, hindi ka marunong mag-rebound, yung kalaban, gagawa ng paraan ng kaaway, ng kasinungalingan sa'yo, sasabihin niya sa'yo, wala kang pag-asa, hindi ka makakabangon. At ikaw, feeling mo, wala ka ng pag-asa. So sabihin mo sa katabi mo, rebound tayo. Diba? Rebound. Ano yung rebound? Fundamentals ng rebound. Number 1, ano ba ang ginagawa sa rebound? First, rebound, para matuto ka kung magre-rebound ka, yun yung bola, nasa area yung bola. Ang unang-una mong gagawin, hindi. Nakabend ang tuhod. Nakabend ang tuhod. Tama, di ba? For quick movement, whether talon or galaw, kailangan nakabend ang tuhod mo. Kailangan nakabend ang tuhod mo. Hindi ka pwede mag-rebound, nakaganyan pa. Basta talon mo ganyan. Hindi pwede yun. Walang gano'n, kasi hindi ka makakatalon ng gano'n. Kahit sa talon, kailangan mo ng spring. Kaya kailangan mo i-bend ang tuhod mo. Tama mali? Tama. May question ako. Tanongin mo yung katabi mo. This is serious stuff. Tanongin mo yung katabi mo. Kailan mo huling tinupi yung tuhod mo? Tanongin mo! Kailan mo huling tinupi yung tuhod mo? Ano ibig sabihin ng tinupi yung tuhod? Ano ibig sabihin ng tinupi yung tuhod? Kailan mo huling ginawa ito? Kailan mo huling ginawa ito? Kailan mo huling ginawa ito na walang iba't na nakakakita sa'yo na sabi mo, Lord, grabe! Nagkamali ako. Ninagawa akong pagkakamali, nakasala ako, gumawa ako ng bagay hindi ko dapat gawin, and so on and so forth. Pero, kailan mo huling ginawa na sinabi mo, Lord, nagkamali ako. Kamali ako. Lord, nagsara yung inaasahan ko, pero Lord, magpapakumbaba ako sa iyo, pupulihin pa rin kita. Babalik ako sa iyo. Sa bawat luhod, sa bawat pagpend ng tuhod, sa bawat luhod na ginagawa mo, sinasabi mo, Panginoon, pa rin kita. At hindi ako lalayo sa'yo. Alam ba ng Diyos na magkakamali ka? Alam ba ng Diyos na magtatanong ka sa Kanya? Alam ba ng Diyos na magdududa ka sa Kanya? Oo. Alam ba ng Diyos na matutumpa ka? Pero kung walang pakialam sa'yo ang Lord, bakit merong konsensya sa puso mo na sinasabi mo? May boses na nagsasabi sa'yo, bumalik ka. Bakit gagamit siya ng tao, mangungulit sa'yo, sama ka sa church, punta ka sa church? O kaya, sasakay ka lang ng jeep, may sticker, nakalagay, Jesus loves you. Tapos tinatamaan ka na. Diba? Kulang pakialam sa'yo ang Lord, bakit ka ganyan? Kulang ang pakialam sa'yo ang Lord sa araw, sa mga nagawa mo. At sinasabi niya, bahala ka na sa buhay mo. Makulit ka, hindi ka sa ulo mo. Kulang pakialam sa'yo ang Lord, ba't ka nang dito sa hapon na ito, naririnig ito? Sabi mo sa katabi mo, duhod tayo. Bend your knees. Kneel and pray. Ano yung sabihin kneeling? You pray. You do not stop praying. Hindi porke hindi mo nakuha yung bagay na hinihingi mo sa Kanya, wala na, titigil ka na. Hindi yun. Hindi yun ang batayan ng pagmamahal sa Diyos. Ano yun? Mamahalin mo lang siya pag masaya ang lahat. Paano kung hindi? So sabi mo, rebound. Sabi mo sa katabi mo, rebound. Rebound. Sino dito gusto maging on fire uli sa Panginoon? Sino ba gustong manggigil uli sa Kanya, Lord? Kasi, pag dumating na yung oras na feeling mo, nanlalabig ka, lumuhod ka. Lagi. Lumuhod ka lagi.
Kasi kung hindi, ang isang taong hindi marunong lumuhod ay isang taong hindi marunong magpakumbaba. Dito ka may praise and worship tayo, hirap na hirap tayong lumuhod, hanggang wala nito sabing lumuhod ka. Bakit? Ano ka? Paralyzed? Pero ang puso mo, gusto mo na lumuhod. Kasi, iniisip mo, nag-iisipin sa ibang tao. Pero kung kaya mong lumuhod, ikaw lang mag-isa sa bahay niyo. Walang tao nakakita sa'yo. Kaya mong lumuhod kahit may tao nakakita sa'yo. May mga preachers, feeling mo ang lalaki na nila. Pag nag-worship, praise and worship. May mga preachers pag nag-praise and worship, makikita na lang. Nandun na yung presence ng Lord. Damang-dama na. Never luluhod yan. I'm so big. Kilala ako dito, naka-Amerikana ako. Ganun. Pero ang totoong man of God sa woman of God, kahit maraming tao nakakita sa kanya, hindi siya mahihiya magpakumbaba o kailangan magpakumbaba. Sabihin sa katabi mo, kneel down tayo, rebound tayo, luhod tayo. Sabihin sa katabi, luhod tayo. Diba? Pwede ba natin palakpakan natin Panginoong buhay? So, sino gusto mong rebound? Pero yung patapos yun. Una pa lang yan eh. Hindi ba pwede nakabend lang? Ito, sabi ko, ito, nasa fundamentals ng rebound ko. This is true. You need to keep your hands in the air. You need to keep it. Sige nga, try nyo nga, paano yun? Kailangan mo itaas yung kamay mo. Walang re-rebound na nakaganyan. Try mo, ya? Walang re-rebound yung kamay mo nasa bulsa. Tama ba eh? Di ba? Walang re-rebound yung kamay mo kung saan-saan. Asan ang kamay pag re-rebound? Asa kayo taas? Sa air eh. Ano ba ibig sabihin? Pag taas mo yung kamay mo, taas mo yung kamay mo. Kunyari, kamay ng rebound. Oh. Pag nakataas yung kamay ng rebound, ano yung ibig sabihin niya sa spiritual? Di ba? Tuwing natas mo yung kamay mo, sinasabi ko, Lord, pupurihin kita. Pupurihin kita. Pupurihin kita. Sabi mo sa katabi mo, purihin natin ang Lord. So, pangalawang pagkapantas ng rebounding, keep your hands in the air. Keep your hands in the air. Up in the air. Sabi mo sa katabi mo, taas mo yung kamay mo. That's na naman. Di ba? Bakit? Ano ba ibig sabihin ng pagtaas ng kamay? Ito yung mga verses niya, no? Sabi, Psalm 134 verse 2, Psalm 63 verse 4. Pero pinaka-best dito, Psalm 28 verse 2. Pakibuksan ang Psalm 28 verse 2. Basahin natin ano sinasabi sa Psalm 28 verse 2. Hear my cry. Sabi ito, hear my cry for mercy as I call to you for help, as I lift my hands toward your holy face. Ano sabi? As I what? Wala ko narinig. Ano sabi? Wala ko narinig. Ano sabi? Lift my Sabi hands! sa katabi mo, ano sabi? Lift my hands! Lift my hands. Sabi doon, hear my cry for mercy as I call to you for help. Sino yung you? Si Lord. May question ako. Sa oras na nahihirapan ka na, kailan mo huling tinaas ang kamay mo at sinasabi mo, Panginoon, sinusuko ko na lahat sa iyo. Sa tuwing natas mo yung kamay mo, sinasabi mo yan, hindi mo na sinusuko, pero sinasabi mo kay Lord, ikaw nang bahala, nagtitiwala pa rin ako sa iyo. Amen ba? Kung naniniwala ka doon, bakit hirap na hirap kang itaas? Pastor, nangihirap mag-rebound, bumagsak ako sa kasalanan ko. E di lumuhod ka, taas mo yung kamay mo. Nahiya kang itaas yung kamay mo. Kasi sabi sa'yo ng demonyo, wala kang karapatan. Naranasan niyo na ba yan? Naranasan niyo na ba dumating yung oras na feeling mo unworthy ka? Feeling mo, Lord, ayoko na mag-church. Nagtalamig na ako, ayoko na bumalik. Nahiya ako sa kanila ko talaga nahiya. Hindi ba kaya? Ba? Lord, ganito. Naramdaman mo na yun? Pag dumating man yung oras na yun, I will give you a secret. Taas mo yung kamay mo. Taas mo yung kamay mo. At purihin mo lang siya. Lord, sumusuko ako sa'yo. Humingi ako ng sorry. God, nagre-repent ako. Lord, sorry sa lahat. May problema ka. May kasalanan, may bagay na you missed the shot, may interview, o may bagay na nangyaring hindi mo gusto. Lord, pupurihin pa rin kita. Iniiwan ka ng babae, di ba? Iwan ka na, Lord, pupurihin pa rin kita. Di ba? Antay mo yung blind. Tama ulit. Ha? Bakit? Ito ko na. Noong panahon, kung kailan nasa UP Diliman kami, hindi kami makaluhod. Kasi, ang daming tao makakakita sa akin. Pero we can raise up our hand
We can raise up our hands. So, tinataasan namin yung kamay namin nung nasa UP Diliman. Tapos naalala ko lang, meron kaming moment doon kung saan ilang kami nun, 8, 10. So, walang gitara. Andun kami sa isang puno. Isang puno lang kami. Tapos, nag-worship lang kami. How great is our God? Bali-bali ba yung tono? Okay. Oh, nasa video yan. Walang gitara. Walang lugar. Ilalim ng puno. Then, nagsimula kami umabot sa Panginoon. And I will tell you, that is, sa mga hindi nakaka-relate nito, nakakaunawa nito, huwag niyo muna unawain. Pero that is when the Lord just visit us. First ever visitation niya sa simbahan ito. Public nakikita ng mga tao. Paano pastor? Nagwawala sila, nag-iingay, umiiyak, ganyan. Public, nakikita ng mga tao. Sa UP Diliman, ano yun? Tapat ng Edo. So, sabi dito, number of fundamentals of rebound, bend your knees, keep your heads, and last one. Hindi ko isasama yung jumping, syempre. Last one. You need to plant your feet. You need to plant your feet. Ibig sabihin, kailangan solid to. Pwede kang pumadyak ka, diba? Padyak mo naman yan, padyak mo yung paa mo, diba? Padyak mo lang. Grabe naman yung padyak mo, hindi ganyan, as in, solid yung foundation mo. Ano ibig sabihin nito? Pag binangga ka, hindi yung tipong matutumba ka. Kaya ka nakabend yung knees mo Ibig sabihin, box out. Ang tawag doon sa basketball, you need to box out. Kailangan mong pumosisyon. Kailangan mong pumosisyon, yung pinaka-best position kung saan yung bola. Kung ang bola, dito ka pupunta sa ilalim ng ring, doon matutumba, doon ka pumosisyon. Kailangan pumosisyon ng matino. So sabihin mo sa katabi mo, pumosisyon ka. Pumosisyon ka. Dapat yung position mo palaban, hindi yung position na magaan yung paa mo. Alam niyo ba yan? Yung tipong pagbabanggain ka ni Kuya Ralph sa ni Kuya Yuli, yung tipong hindi ka matutumba, yung tipong yung kasinglit ni Angelo, di ba? Yung nagbabox-out, tagay si Angelo, di ba? Si Kuya Yuli, di ba? Yung sila yung matutumba sa'yo. Ang magaling na rebounder, kahit maliit ang katawan, kaya niyang patumbahin yung mga sa katawan. Kaya na, sasabihin mo, wala lang sa lakas yun, sa technique yun Sabi, Pastor, nangihina na ako Di ba minsan ang hirap bumalik? Kaya pumunta ka sa church, hindi mo bilang, Lord, nasaan ka na? The next week, Lord, nasaan ka na? Di ba? Dumadating yung time, kung kailan nagkakamali ako sa Panginoon, ang hirap mag-pray. Ang hirap mag-pray, kahit nakadulog ka, ang hirap mag-pray. Yung prayer ko na isang oras, nagiging 5 minutes, hirap na hirap, di ba? Hirap mag-pray. I'll tell you something. Dumating yung time, ito, marami na nakalimutan. Dumating yung time, nalabig na yung apoy ko sa Lord. Sabi, ayoko na mag-church, ayoko na mag-serve kay God. Wala na. Then, sabi ng Lord sa akin, pumosisyon ka. Lord, nalumod na ako. Wala nangyari. Lord, tinas ka na yung kamay ko. Wala nangyari. Pero pwede ko magawin. Pumosisyon ka. Ano ibig sabihin ng pumosisyon? Ibig sabihin ng pumosisyon, kailangan bumalik sa lugar kung saan nabuhay yung apoy mo dati. Kailangan bumalik sa altar. Sabihin mo, bumalik ka sa altar. Ano yung sabihin ng altar? Kailangan strong foundation. Ano yung ibig sabihin strong foundation? Dumating yung time na lamig ako sa Panginoon. Tapos, wala na yung apoy ko. And this will be my last point. Pero ang ginawa ko, pumunta ako sa isang lugar kung saan nakikita ko lang siya, dinadaan-daanan ko lang siya. Cathedral of Praise, yan, dinadaan-daanan ko lang siya. Tapos, hindi ko lang palang mag-church. Sunday yun, gumawa ako ng malaswang bagay, and I will tell you this. Gumawa ako ng malaswang bagay noong oras na yun, yung time na yun. And sabi ko, yung week na yun, ayoko na bumalik. Ayoko na bumalik sa church. Ayoko na mag-serve ka, Lord. That's it. That's it for me. Balik na ako sa dati kong buhay. Then, namamasyal ako sa South Mall. Kinukulit ako ng Panginoon. Sakay ka ng bus. Tumawid ka sa kapila, sakay ka bus. Sumakay ka. Sumakay ka ng bus na Pamanila. Wala naman narinig ng boses, pero may kumakatok. Mayroong gumugulo sa akin na hindi ko sinusunod, pero lalong lumalakas na parang may puwersang hinayaan.
Parang may tumutulak sa akin, tumawid ka sa kabila, sumakay ka ng bus. So madali salita, tumawid ako sa kabila, sumakay ako ng bus. Sumakay ako ng bus pa Maynila, at nakita ko yung sarili ko sa may Luneta. Luneta. Malapit sa Luneta, Kalaw. Sabi niyo Kalaw? Hindi yung hayop pa. Okay, Kalaw. Okay, anyway. Kalaw siya, Kalaw Street. Ngayon, pumasok ko doon sa simbahan, sa Cathedral of Praise, sakto, nagsisimula pa lang yung worship nila. Malaki yung church, paikot. Yung kanilang projector, wala dyan. Projector nila sa screen. Nakatanong pa. Ayan. Yan. Tapos, nagsasayawan sila. Hindi nung nagtugtugan na. Masaya, masaya. Hindi nagsasayawan. May mga dancers. Nagsayawan. Praise and worship Sunday. Hindi nga makabalik eh. So, para sa akin, wala nang dating yun. Walang dating. Kahit gaano pa kaganda yung tugtog, walang dating sa akin. Walang kwenta, in short, walang kwenta. Pero, I started saying these words. Sinimulan ko sabihin yung salitang, hindi ako ganito. Hindi ako ganito. Hindi ako yung tipong praise and worship, kakatayo lang ako. Hindi. Hindi ako ganito. Kasi, pag pinakilala ng Panginoon yung totoong ikaw, pag bumalik ka sa dating ikaw, pag ibabalik sa sarili mo, ayoko nito, hindi ako ito, hindi ako ito. Pray mo, bumalik ka sa dati mo, pupulitin ka ng Banal na Espiritu Santo, sabihin sa'yo, anak, masaya ako sa ginagawa mo. Minsan naiiyak ka lang bumalik eh, pero aminin mo sa sarili mo, sa bawat tikim muli ng alak, merong dyan sa puso mo na nagsasabi sa'yo na, Lord, hindi ako masaya. Di ba? Sa bawat tingin mo sa internet, sa porn, after mo tumingin doon sa internet, sa porn, kunyari tumitingin ka ng porn, meron niya sa puso mo, nagsasabi sa'yo, masaya ka ba sa ginagawa ko? So every time gumagawa ka ng kapabalaghan, di ba? Ng katarantaduhan, ng kasamaan, ng kasalanan, ng mga bagay na hindi okay. So every time hawak-hawak mo yung bagay na magpapahamak sa'yo, meron niya sa puso mo magsasabi sa'yo, anak, masaya ka ba sa ginagawa? Tanungin mo katabi mo, masaya ka ba sa ginagawa? Masaya ka ba? So every time, tatalikod ka sa Panginoon, meron niya sa puso mong magtatanong. Hindi, totoo to, sinasabi ko to, kasi this is my experience. Meron niya sa puso mong magtatanong, masaya ka ba sa ginagawa mo? Pero aminin mo at kung maaminin mo lang, alam mo ang sagot. Taring yung katabi mo, alam mo ang sagot. Alam mo ang sagot? And as I am, pagkasabi ko nun, sa aking pagwawakas, pagkasabi ko nun, hindi ako ito eh. Hindi ako ito, hindi ako ito. Masaya yung tugtugan, nagsasayawan sila. And suddenly, tears start flowing sa mata ko. Bigla mo umiyak. Wah, pag solid mong kanta, iiyak ka. Tama mali. Pag medyo malungkot yung kanta, nakakanta pa sa puso, iiyak ka, normal. Tama mali. Nagsasayawan sila, iiyak ka. Hey, Lord, come on! Kasi kung umiiyak mo sa isang tabi, parang ewan, di ba? Totoo to. That's worship, that's rejoicing. Umiiyak ako. Tumingin ako, sorry kayo. Rejoicing, pero umiiyak ako sa buwan ko. And that's it. And starting that day, I will tell you this. Kahit na bumagsak ako, kahit gumawa ako at makagawa ako ng hindi bagay na sinabi ko rin hindi ko na gagawin, kahit magkamali ako, kahit ano mangyari sa buhay ko, never ko nang naisip na tumalikod sa Panginoon. Kahit ni minsan, after that day. Na every time nakabagsak ako, gagawa ako ng paraan para makabangon. Sabi mo sa katabi mo, mag-rebound tayo. Sabi mo sa katabi mo, may condition naman. Sabi mo, mag-rebound tayo. Wala akong narinig. Sabi mo, sigaw mo sa katabi mo, mag-rebound tayo. Minsan, I need everyone to hear me. Minsan, kailangan bumalik sa altar. Kailangan mo bumalik sa muna kuha yung apoy. Kailangan mo bumalik. Kailangan mo ba si Adjo para makabalik ka? Kunin mo siya, di ba? Adjo, magkita tayo, di ba? Kailangan mo ng someone na mag-100%, pagka-pray ka, tawagan mo si ate mo, di ba?
pag bumalik ka doon, maalala mo kung paano ka ibinalik ng Panginoon. At malaramdaman mo, gaano kamahal ng Panginoon. Ewan ko na lang kung tatalipin ko ba. Paano ka re-rebound? Can you open sa Micah chapter 7 verse 8? And I'll end with this verse. Micah chapter 7 verse 8. Sabi nyo, do not gloat over me, my enemy, though I have fallen. What? Wala ko narinig. Though I have fallen. Though I have fallen. Sabi mo sa katabi mo, though I have fallen, ang gagawin mo? I will rise. Though I sit in darkness, the Lord will be my light. Sa Tagalog, kahit natumba ako, kahit may bagay, kahit nagsara yung pintuan sa akin, kahit nagsara yung blessing para sa akin, kahit may nangyari hindi ko gusto, kahit may bagay na nangyari ayaw ko. Sabi mo sa katabi mo, I will rise. Alam mo tawag doon? Pwede ba tapagin mo katabi mo, sabi mo, di ba? So let me end with this story. Can anybody ever want to take back? Sino? Ngayon, Pastor, may addiction ako. Rebound. Pastor, may kinakatakutan ako. Rebound. Pastor, may nagawa akong pagkakamali. Rebound. Pastor, nalalamig ako. Rebound. Kahit ano pang nagawa mo at kahit ano pa, that's history. Baka sabi sa katabi mo, history. 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 Yung history. History. Pwede ba gawin natin his story? His story. Anong his story? Story ng Diyos, paano ka papalayain, papakawalan. Maaaring ngayon, nahihirapan ka. Wait lang ha, listen this. Maaaring ngayon, nahihirapan ka. Maaaring ngayon, kahit ilang beses ka nang lumuhod, ilang beses ka nang taas ang kamay. Hindi mo naman sinusukuan ng Lord, pero paulit-ulit na lang yung bagay niya sa buhay mo. Kung yan ay sakit, kung yan ay addiction, kung yan ay problema, feeling mo hindi ka iniiwan ng kahirapan, and so on and so forth. Darating ang panahon dahil hindi ka sumuko, ang Diyos ay tapat at makikita mo yung isang bagay na hindi mo matanggal-tanggal na sa sistema mo, gigising ka na ng isang araw, bilang malaya ka na. Ito ba yun eh? Bakit hindi mo pinapalakpan ng Panginoon mo kung ikaw na? Tanong, gusto mo ba? Kasi kahit ibigay sa'yo ng Panginoon yung bola, kung hindi mo na kukunin, wala mangyayari. So, ang tanong ko sa iyo, sa hapon na to, gusto mo bang mag-rebound? Yes! Gusto kong bumalik. Gusto kong mag-gigil ulit. Gusto kong mag-fire. Ano gusto mo mag-rebound? Paano mag-rebound kung ang paa mo nasa buga ng isang granada? Tapos, wala ka ng paa. Tapos sabi sa'yo, mamamatay ka na. Kung sino kalaban, wala na, patay ka na. Wala na yung pag-asa mo para maging attorney. Wala na yung pag-asa mo para maging lawyer. Wala na. Wala kang pag-asa. Pwede dahil. Sa story na yung Rise and Laurel. Sino yun? Yun yung isa sa mga biktima nung nasabugan nung barka ng improvised bomb sa may top sa Lasal. And sa kabila, and a lot of you heard this, but a lot also here right now, hindi pa naririnig to. She is a part ng worship team ng Victory. She's part ng worship team ng Victory, worship leader siya. Nandun siya para mag-check ng pangalan niya kung pasado siya. And then suddenly, out of nowhere, the next thing na alam niya, light, maliwanag na light, at the next thing na alam niya, agad, nakabagsak na siya doon, duguan. Dinadala sa ospital. But this is the story. Nasa ambulansya siya, papunta sila doon sa kusang ospital yun. Maaaring naghihingalo. She started singing, "How great is our God." How can you sing? Alam mo nang, hindi mo na, sabi niya sa interview, hindi ko na maramdaman yung paa ko. Alam ko wala na yan. Pero nandiyan pa yung paa niya, pero wala na.
Hindi ko na maramdaman. But she started singing. How great is our God. Kaya mo magpuri, alam mo mamamatay ka. Kaya mo magpuri, alam mo mawawala ka ng paa. Wala ka namang ginagawang pagkakamali. You're serving the Lord. She's serving God. Unfortunately, the devil, sabi ng kalaban sa kanya, walang pangalam sa iyo, Diyos. Tingnan mo sarili mo, nag-serve ka sa Panginoon, no? Minsan mararamdaman niya yan. Nag-serve ka sa Lord ka, sabi sa'yo ng demonyo. May kwenta ba yung ginagawa mo? Tingnan mo, Timo. Ibigay-bigay ka sa church, kaya wala kang pera. Tingnan mo, Enrico. Nagpa-Bible study ka, dire-diretso, oh. Wala man lang love life. Diba? Ginawa Sheila, oh. Nandito ka sa church, in love na ilog ka kay Lord. Pero may mga tao nagsasabi sa'yo ng mga bagay na hindi mo gusto. Ginawa mo, oh. Nagpipray ka ng matindi, ganyan, oh. Pero yung isang bagay na dinidesire ng heart mo, hindi mo kuha-kuha. Diba? Alam mo ano sinasabi ko? Pero bottom line. Paano kung sabihin sa'yo ng kaaway yung mga bagay na yun? Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, maglilibog pa rin ako? Pwede mo sabihin sa kanya, pabagsakin mo na ako pero I will rise again. Anyway, everyone, let's bow our heads. Panginoon, sa oras na to, we just wanna rebound before you. We just wanna say, God, na you are in control. Na sa kabila lahat, maaaring madapa kami, maaaring matumba, pero babaan mo. Lord, tataas ang kamay, magpupuri, at maaaring nawawala yung apoy, pero babalik, at babalik kami doon sa lugar kung saan ginisig mo muli yung apoy ng pag-ibig. Pinakita mo na sa amin kung sino kami ngayon. Pero Lord, I pray sa bawat isa dito, sa bawat isa nakakarinig ng boses ko, at tuwing gagawa kami ng mga bagay na hindi magpapangiti sa iyo, Lord, katukin po ninyo ng sobra yung puso ng bawat isa. At sabihin at ipaalala, mahal mo pa rin kami. Na nag-aantay ka lang sa amin bumangon. Nag-aantay ka lang sa amin bumalik muli sa iyo. At sa araw na to, gusto namin magsimula ng bagong istorya, ng bagong chapter. Gusto namin magsimula muli ng bagong kwento. Lord, tapos na yung kahapon, ito yung panibagong araw, ito yung panibagong panahon para magsimula muli. At sa oras na to, gusto namin maglakad kasama ka. Gusto namin maglakad kasama ka. Pwede ba sabayan niyo ako sa simple panalangin ito? Simula sa araw ito, Panginoon. Simula sa araw ito, Panginoon. Ako'y sa iyo lamang. Ako'y sa iyo lamang. Lord, tulungan mo ako mag-libaw. Tulungan mo ako magpakumbaba. Tulungan mo ako magpakumbaba. Sa bawat pagkakamali. Sa bawat pagkakamali. Tulungan mo ako pumuri. Tulungan mo ako at sumamba. Kahit pagod na ako. Kahit natatakot ako. Kahit nakikita ko walang pag-asa. Tulungan mo ako, Panginoon, bumalik sa altar. Tuloy na mamatay ang apoy. Tulungan mo ako umibig muli sa iyo. Simula sa araw na to. Sigaw mo kapatid. Simula sa araw na to. Iibig lamang ako. Sa iyo, Panginoon. Lumayo man ako. Gawin mo lahat ng paraan, Panginoon. Para ibalik ako sa iyo. Let me pray for you, Lord. Salamat po. At tulad ng panalangin na yun, gawin po ninyo lahat ng paraan para makabalik sa iyo yung mga anak. Maraming salamat po sa iyong ginawa sa hapon na to. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ngayon, palapang natin na rin. Sabihin ko, kailangan sa palapang sa Panginoon. Yan